Hindi natin binigay. Ang tawag nila sa English, forfeited. Oh. Hindi binigay. Hindi nakuha. Sama pupunta. Huwag tayo tamang inala. Hindi mo nakuha. Isipin natin mabait sila. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Hi! Hello! Hi! Kumain na kayo? Hindi pa. Kumain na? Hindi pa. Hindi ba? Nilipas din yan. Nako, lagot kayo. Walang sinaing sa bahay ngayon. Maraming salamat sa pagtugon ninyo sa aming panyaya. Kahit na yung ilang individual, inaawat, yung mga tanod, lupon, no? Pero nandito kayo. Yung mga street sweeper. Ito, masaya. Basta ang pangako namin, di kayo uuwi na puro muhi, galit, o pait. Ano lang tayo ito? Kwentuhan lang tayo. Wala masama. Hindi naman totoo sa mga politiko. Tungkol to sa kinabukasan ng taong bayan. Tama ba? Mga politiko, nag-aaway-aaway, pagkahalalan. Pagtapos ng halalan. Bali-bali na. Yung tao, tingnan ninyo, bakit ba kayo naghahanap pa ng iba? May nakaupo naman. Iba kayo, hospital nga lang. Anas yun, satanas. Ganito. Huwag kayong galit. Kasi hindi naman maganda. Kinukusin niyo yung sarili nyo. Pagdating ng takdang araw, palitan nyo. Ganun lang. Diba? Okay, pero sa totoo, ito ring talk tayo para hindi naman masaya. Alam niyo, mahal na mahal ko yung mga nakaupo. Hindi ko yan pinagkaila sa inyo o itinanggi na malaki ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Alam ng lahat yan, ilang beses na yan. Lagi ko yan sinasabi. Kaya tayo naman bilang Pilipino, tumatanaw tayo ng utang na loob. Isang kultura at kostumbre na kakaiba sa buong mundo. In fact, ang pagbayad ng utang na loob habang buhay. Tama ba? Tama! Walang katapusan. Sa totoo lang. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob, inaruga ko yung mga anak ni Boss Danny. Itinaguyod ko sila. Bilang pagtanaw ng utang na loob. Ang katotohanan, wala nga kayong makikitang dumaguso sa City Hall. Kahit isa, magpangalan kayo. Kahit isa lang. Wala. Kasi isinantabi ko yung mga anak ko, inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny. Lima-lima na nga sila dun. Opo. O tingnan ninyo kung nakaupo ha. Kayo sumagot kung nakaupo. Philip Lacuna, nakaupo. Dennis Lacuna, nakaupo. Lay Lacuna, asawa. Siya. O di lima. Kahit pa paano, nandiyan na sila, nabigyan na sila ng pagkakataon. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa kanilang trabaho o hindi, taong bayan naman ang uhusga nun eh. Tama ba? Mababa na sila, yun. Kasi bakit sila nagtatampo sa akin? Sinisingil nila ako ng utang na loob. Eh ako naman, gusto kong magbayad. Bakit naman hindi? Baka lang ang pakiusap ko, sa ibang bagay na lang ako magbayad ng utang na loob sa kanila. Dahil meron naman din akong utang na loob sa taong bayan eh.
Hindi dahil sa Diyos at sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kung masama pang dinggin ko yung panawagan ng tao, kahit saan ako magpunta, ano sabi ng tao? Bumalik ka na. Bumalik ka na. Eh bakit naghahanap ang tao ng iba? Nandiyan dyan na kayo. Ngayon, kung pinagbuti ninyo, pwede kayong matulog ng mahinti. Hindi maghahanap ang tao ng iba. Tama, mali? Eh ba't kayo nangangamba? Wow! Kanya silang younger. Oo. Hindi ba? Tulong-tulong na nga kayo. Meron ka pang pwede. Ngayon, hindi na pwede. Pwede? Hindi na. Siyempre lang. Hindi, ano lang, dito to. Masama ba naman na lingunin ko kayo? Sa totoo, pahinga na ako eh. Sa totoo lang po. Kasi inaasahan ko, itutuloy na lang nila. Eh, lagi ko naman silang kasama eh. Hindi ko sila pinagkaitan ng kaalaman. Hindi ko sila pinagkaitan ng pagkakataon. Lagi ko sila kasama. Palakpak nga sila ng palakpak sa likod ko nung araw eh. Wow, galing ni Yorme. Galing ni Yorme. Ngayon ako na pinakamasama. Wow. So kung ako ay mali sa pamamalakad, kulang sa pamamalakad, at lahat ng ginawa kayo masama, hindi masama din kayo, kasama kayo nung ginawa ko yun eh. Tama ba? Damay na, correct. Eh sabi niyo masama eh. Pero yun, nalingat lang ako ng kaunti. Binago-bago na nila ang sistema. O tingnan nyo, una natin pag-usapan. Taas ang kamay ng mga paborito ko, mga senior citizen. Alam nyo, kayo yun ano. Mga nanay ko, tatay ko, lolo't lola ko. Tingnan po ninyo. Kakasaglit lang akong nalingat eh. Eh totoo ba na kapag ka payout at wala ka sa araw ng payout, hindi mo na makukuha yung mga nakaraan? Ito? Eh nung araw, ano yan eh? Retroactive eh. Di ba nung araw, sabi ko, mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, pumanatag kayo. Pag hindi nyo nakuha sa araw ng payout dahil kayo may sakit, o kayo'y wala sa barangay, maglulubi-lubi tayo. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Hulyo, Agosto. Di ba? Ibig sabihin, simula Enero hanggang Nobyembre, hindi mo nakuha. Disyembre, makukuha mo 6 na bulig. Kasi 500 times 12, 6,000. Kung dalawa kayo, 12,000. Kung tatlo kayo senior, 18,000, pasko ninyo, siksik-liglig at tumahapaw pa. Di ba ganun ang sistema ng araw? Eh bakit nila kailangan ipagdamot? Kakarampot na nga lang yun eh. Malinganda lang yun eh. Nasa bumanga ng buwaya. Oo. Di ba ka? Sa totoo, itinatangos na lang ng ilong ng matanda yun eh. Pag nakuha niya yung payout, anong gagawin ng senior citizen? Apo, halika. Pasyal tayo sa Jollibee. Tama. Eh, sasabihin ako, may pera ka na? Meron. Binigyan ako ni Yorme, maling anda. Anak, bili mo nga ako ng losartan. Nay, wala tayong pera. Huwag kang mag-alala, may maling anda ako kay Yorme. Yun na lang yun eh. Kaya ko naman yung ginagawa. Bakit may birthday cake? May insure? May regalo sa Pasko, may pensyon. Bakit? Kasi, konti na lang ang birthday nila eh. Konti na lang. Real talk naman tayo. Una na lang yan eh. Tatanda din naman kayo eh. Tama ba? Pero doon man lang, maiparamdam ko sa hinaba-haba ng panahon ng pamumuhay nila sa lungsod ng Maynila. Ngayon lang sila nagkaroon ng gobyerno na sila'y pinapahalagaan at pinagmamalasakitan. Yan mga lolo't lola natin. Ngayon, pagdadamot mo pa, 500 lang.
Ano gagawin ng senior? Araw-araw nasa barangay hall? Mag-aabang? O, pag-gising sa umaga ng senior, anong gagawin? Chairman, kumusta na? Ayos na. Bukas, gising ulit yung senior. O, punta na naman sa barangay. Chairman, baka naman. Wala ka, nay. Alos pa. Eh, yung lola, tinawagan ng apo. Lola, pasyal ka naman dito sa Cavite. Pasyal ka naman dito sa Bulacan. Namimiss ka na namin. Nagbakasyon, yung lola. O, after 2 days, umuwi ng Manila. Dumiretso ulit sa barangay. Chairman, anak, naku, nay, kahapon nagkabigayan, wala ka. O, kita mo. Ang dami nakaka-relate, ha? Yung bakit kailangan baguhin yung batas? Gumagana naman na eh. Gumagana naman. Nandiyan naman na yung pera. Sa totoo, dati wala yan eh. Ang hiningi lang sa akin ng senior citizen noong 2019, birthday cake. Kasi nai-invite sila sa Makati na kapag ka birthday ng mga senior sa Makati, may cake. O sabi ko, sige, pumanatag kayo. O nung manalo tayo, ano ginawa natin? Nagkaroon ng cake ang senior citizen. Ngayon, ano? Cake. Tamang na. Cupcake. Pati size. Yorme, matamang na. Hindi na chocolate. Hindi kaya nga sabi ko, itutuloy mo na lang. Bakit binago mo pa? Saka totoo ba kapag hindi ka na butante, wala ka na rin pensyon? Tinatanggal na nila? Bakit? Dahil wala ng bilang? Dahil wala ng boto? O, sige. Tingnan natin ha. Tatanggalin ko yung mga lolo-lola ko. Kayo na mga anak na nandito. Anong mararamdaman ninyo? Nakahirapi sa karamdaman yung nanay ninyo, tatay ninyo. 6 na taon. O, siyempre, 6 na taon, hindi na nakakaboto. Tama, mali? O, kung may sakit, wala nang bilang, wala nang pensyon. Wow! Oh, may mali. Bakit mo kailangan ipagkamot? O, sige, hindi natin binigay. Ang tawag nila sa English, forfeited. O, hindi binigay. Hindi nakuha. Sama pupunta. Wag. Huwag tayo tama niya na lang. Hindi mo nakuha. Isipin natin mabait sila. Isipin natin mabait sila. Sama pupunta sa Kaban. O, sa Kaban. Sino makikinabang? Bangko. O. Wala na. Nandito lang yun. Imbis na maibigay na lang sa utaw, makabawas man lang sa gastusin niya. Hindi ko naman pera yun eh. Pera naman ng taong bayan yun eh. Tama ba? Ano ba pinagdadamot? Saan ba nanggaling yung pera na yun? Alam niyo saan? Nung naging mayor ako, nakita ko yung libro. Road maintenance, road maintenance, road maintenance, road maintenance, road... Anong maintenance sa road? Eh, puro sementado naman ang semento naman dito sa Maynila. Tama ba eh? Kaya pala yung tao nagtataka. Pagkagising niya sa tapat ng bahay niya, bigla na lang yung kalsada. Kaya, nangyari lang yun ngayon. Kaya ako na nalulungkot. Itutuloy na lang nila yun. Bakit pa kailangan baguhin yung batas? O sige, pumanatag na kayo mga lolo't lola ko, mga tatay at nanay ko. Ginawa ang Diyos sa tulong ninyo. Pagdating ng araw, ibabalik natin sa dating sistema yung senior citizen. May mauwi man lang kayong hope ngayong gabi ito. Pag-asa na mababalik na sa dati. O pangalawa, totoo ba na kapag magpapacheck up ka sa health center ngayon, online ka ba? Wow, sosyal! Appointment? Wow! Para sa looks! Walang passport, wala.
Eh kaya pala ako nagtataka. Ngayon alam ko na kung bakit ayaw nyo na. Pero bakit? Bakit naman kailangan pa mag-online? Tingnan ninyo ha. Yan ang pinagkalba ng leader na hindi alam ang katayuan ng pagiging isang mahirap. Sa bawat tao, piso mahalaga. Pero mo, papacheck up lang ako, kailangan ko pa mag-online. Pero mo, postgas pa ako. Eh, hindi pa nga ako sigurado kung may gamot sa health center eh. Pagkailan ninyo ha? O sige, ganito. Ano kailangan mo kapag magpapa-online schedule ka? Load. May bayad wala? Postgas ka. Pangalawa, ano kailangan mo? Cellphone. May bayad wala? Postgas ka. O ito masakit, hindi ka pa marunong mag-online. Sabihin mo, oh, si Nanay Victoria. Nay, kunwari lang to ha. Sample lang to. Hindi mangyayari sa ito. Si Nanay Victoria, halimbawa lang ha, hinapo. Apo, dalhin mo nga ako sa health center. Anong sagot ng apo niya? Tumigil ka, Lola, wala kang online. O ano mangyayari kay Lola? Lola Victoria? Paalam na, aking ina. Diba? Kasimple-simple. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.